Magandang araw or gabi po sa inyong lahat, Moto Arc here. So sa video ito, pag-usapan po natin ngayon yung pros and cons ng ating Honda Click 160. So marami din kasing nagre-request ng video na ito. So gawan natin ng video. Let's go! So para na rin sa kaalaman ng iba, yung gamit po natin ngayon ay example ng Honda Click 160. So ganyan yung itsura niya sa top view, no? May mga sungay dito. May mga video naman tayo na naipakita ko yung difference nila ng Honda Click 125 at 150, yung itsura. So medyo iba na yung itsura ng 160 eh. So dito sa panel din, baka malito kayo kasi baka akala nyo version 3 ng 125 to, kasi same sila ng panel eh, same ng shape. Pero yung side mirror naman medyo magkaiba na. Ito stock po ito ng 160 sa mga nagtatanong. Hindi po yan aftermarket. Marami kasi nagtatanong sa akin ng side mirror nito eh. So yun, ano nga ba yung mga pros and cons ng ating Honda Click 160? So tayo, konting background lang about sa mga nagamit nating motor. Nanggaling na po tayo sa Click 125, tsaka nanggaling na po tayo sa Click 150. Actually meron pa tayong Click 150. Nandyan pa si Scarlett natin, yung kulay pulang Honda Click na ginagamit ko din paminsan-minsan. So kaya naman makapagbigay na tayo ng difference at may konting background na tayo about doon. Sabihin ko rin kung ano yung mga pinagkaiba sa lower CC nito. So yung pros nito, yung pinaka napansin ko, ito lahat ng babanggitin ko, wala na akong script eh. Ano na lang to, personal na experience. Kaya naman lahat ng sasabihin ko dito ay hindi nang galing sa internet. Personal, bilang matagal na rin sa Honda Click. So yung ang pros na napansin ko, yung kanyang improvement sa makina. Yung unang napansin ko kasi dito nung sinakyan ko siya, mas pino yung tunog kaysa sa lower CC. Siguro dahil na rin sa 4 valves siya at mas mataas yung CC, syempre mas malakas yung makina. Alam ko kasi pag pag pino, alam mo yung parang texture ng pagpihit natin ng makina, ang smooth, 'di ba? Parang yun nga, pino, dahil pino, mas smooth siya, 'di ba? Mas pino yung niya, yung andar kaysa sa mga lower CC na 150 tsaka sa 125. Also, syempre, mas malakas yung horsepower nito. Kaya naman, yung horsepower sa power pala, sa arangkada, mararamdaman mo na lang siya, yung power niya, kapag medyo umangat ka sa 60 kph pataas. Alam mong malayo yung mararating ng motor eh. Di tulad sa 125, alam mong may limit eh. Syempre, dahil nga magkaiba sila ng CC. Pero sa kung i-compare yung arangkada ng 125 at saka ng 150 sa 160, pwede mo pang mahabol yung arangkada ng 160 kung gagamit ka ng 125, basta matono mo yung CVT. So yun yung yun yung napansin ko na pwedeng i-configure sa 125 para maging kasing arangkada niya. Kasi hindi naman totally sobrang lakas ng arangkada ng 160. Actually, yung definition ko sa arangkada ng 160, parang in-upgrade siya na parang sinet up na CVT ng 125 at saka 150. Especially exactly sa 150. Pag tinono mo yung CVT ng 150, lilitaw yung arangkada ng 160. So kaya naman kapag bumili ka ng 160, ramdam mo rin talaga yung power. Arangkada, di mo na kailangan magtono dahil nandito na nga din sa motor. So yun yung pros. Actually pros yun kapag nag-upgrade, no? Pero sa power difference, yun, may pagkakaiba talaga siya sa 125 at 150. Kung 125, 150 lang yung pag-uusapan, dahil magkadikit lang yan, halos 25cc yung pinagkaiba, more or less, hindi masyadong magkalayo yung power niyan. Minsan maakala mong 125 yung 150 eh. So yung 125 pwede na rin niya mahabol yung arangkada ng 150 basta maitono yung CVT. Pero syempre sa duluhan, kung parehas mong i-modify yan, mananalo pa rin po talaga
yung 150cc. Syempre mas mataas yung cc eh. So yun yung mga napansin ko. Tsaka yun yung masisay ko about sa power sa 160. Masasabi natin sulit yung power niya. Yung 157cc to be exact, malayo na siya sa kahit na 'di ba yung 125 sa 150cc, 25cc lang yung pinagkaiba, 'di ba? Pero yung 150 to 160cc hindi magkalapit. Kahit na sabihin nating 10cc lang, kala ng iba 10cc lang, konti lang yung inangat ng cc, parang wala rin. Worth it na yung 150, mga ganun sasabihin ng iba. Pero hindi, kasi sa 160cc marami na rin configuration. Sa 125 at 150 konti lang talaga eh. Sa 160 valve, 4 na po yung valve, which is alam naman natin mas maraming valves or barbula, mas powerful. Depende na rin sa configuration. Pero alam naman natin yung mga big bike, marami ding mga yan, marami ding mga barbula yan. Sa naman sa mga kotse, ganun din. Si kuya sa gilid, marami ding mga valves yan. Minsan 16, marami 32, depende na yan sa makina. Also sa piston, pero dito single single cylinder lang. Isa lang yung piston nito. Isa pa rin yung piston ng 160 natin. Pero yung iba inaakala dahil 4 valves. Ito sa pros pa rin tayo pros pa rin po. Kala niyang iba dahil dumami yung valves ng 160cc ay naging magastos na po siya sa gas. Syempre nga naman, dalawa yung intake mo, dalawa yung exhaust mo, bali 4 yung valves mo. Syempre dalawa yung intake, kala nila mas marami na yung ipapasok na gas. Kasi di ba sa 125, 150cc, dalawa lang yung valves. Isa lang yung magpapasok ng gasolina, isa lalabas yung doon, yung usok, yung galing sa pagsabok. Pero hindi, naging dalawa yung intake valve nito, pero yung konsumo ng gasolina, yung iwiwisik ng fuel injector, ay halos same lang din. Hindi naman totally magkaparehas sa 150, 125. Halos same lang din ng amount sa lower cc. Kaya naman kung titignan natin yung specification dun sa manual natin at saka na rin sa internet or manual booklet kung meron man kayo, andun ba yun? Alam ko sa internet lang pala, nasa 47 kilometers per liter. Hindi masyadong malayo, mas mababa ng konti sa 125 at 150cc, which is 53 kilometers per liter. So ilan yon? 47, hindi na ako sa math, 6 kilometers per liter difference sa lower cc, which is reasonable naman at hindi na ganun masyadong kalayo. Isa pa rin siya sa tipid na gasolina kahit papano. 47 kilometers per liter, 'di ba? Yung average. Ako nga, eto tingnan natin. Eto 49 ako ngayon, minsan 50. Minsan nga napapaabot ko ng 60 kapag talagang talagang yung kamay ko mahinhin. Depende rin kasi yan sa piga So yun pa yung isang cons po niyan, guys. Yung kanyang gas efficiency, yung Cliq 160. Nakikipag pa rin po siya, nagipag-kompetensya pa rin siya sa patipiran ng gas sa kanyang category. So kung kukumpara mo sa same niya na category na Aerox at saka mga NMAX na scooter na parehas ding maxi scooter, tipid pa rin. Halos kasing niya lang. Hindi ko lang alam kung ilan kasi yung sa ibang unit sa Aerox tsaka sa NMAX. Pero alam ko mas mataas pa rin yung sa sa Cliq 160 So yun, gas. Number 1, power. Pangalawa, gas. Pros pa rin tayo. Next naman po na pros natin, isunod ko na po yung size ng motor. Kung mapapansin nyo, yung Cliq 160, kung i-compare siya sa 125, lumaki lang siya ng konti
konting-konti naging mukhang malaki yung kaha, kasi mas naging brusko siya tignan eh. Yung ano niya, parang lumusog siya ng konti. Kung ikukumpara sa lower CC na click, lumaki ng konti yung kaha. Pero I think yung size from dito, tip to tip ng kanyang throttle to throttle, tama ba? Itong kanyang tawag dito, bar end to bar end, I mean hindi naman, actually hindi ko sinukat, pero same na same pa rin. Kasi kapag minamaneho ko yung 125, 150, halos ano rin, halos same lang siya pag minaneho ko yung 160. So ano, yung cons na yung pros na tinutukoy natin dito is yung size ng motor. Kung i-compare siya sa ibang maxi scoot na 160cc, yung Honda Click 160 ay maliit pa. So ano nga ba yung pros kapag maliit yung kaha ng motor or maliit yung scooter mo, yung motor mo? Syempre una, sa traffic. Kapag medyo masikip or gusto mo mag lane filter, makapag lane filter ka. In short, mabilis ka pa rin makakasingit. Kung ano yung pagsingit na nagagawa mo sa Click 125 at 150, ganun din yung ano, magagawa nitong 160. Ibig ko sabihin, kung makakasingit sa isang space yung 125, 150, makakasingit din yung 160. Dahil nga hindi naman ganon kalayo yung difference ng agwat nila, bar end to bar end, saka yung pinakakaha. Kasi ito yung pinaka ano yan eh, pinaka malaking pwedeng sumayad eh, yung bar end natin dito sa may hawakan, sa dulo to dulo. Yun yung pinaka sasayad eh, kasi yung body sa likod hindi naman po ano yan eh. Though may factor din, pero depende na lang din kung ano, masyadong malaki. Pero ito, sakto lang yung size niya eh. Hindi siya masyadong lumaki. Tumaba lang ng konti, lumusog nga lang ng konti kaysa dun sa ano. Uy, singit tayo, di ba? Bilis natin makasingit. Singit gaming, di ba? Pero yung mga 160cc na isisingit mo ng ganito, parang ano lang eh, parang mga Mio lang eh, no? Ayan, kung kukumpara mo sa PCX, malapad yan yung body niyan, may kahoy. NMAX, medyo malapad din yan, di ba? Aerox, ewan ko lang kung malapad ba siya. Mukhang pet yung Aerox eh, pero palagay ko proportion lang, pero proportion lang yung body niya. Pero ano din eh, medyo malaki-laki din. Parang masabi na natin na medium size, ganun. Malaki din siya. Yun pa, yun yung isa pa nating pros. Isunod naman natin, eto ano na to, talagang lagi nang nababanggit. Click 160 sa mga 160cc cc na motor, eto lang yung may gulay board. PCX wala, PCX, NMAX wala, Aerox wala. Sabihin na natin 160 yung Aerox kasi 155 siya eh. Pero yung Click 160 kasi 157 din naman eh. So parang nasa category pa rin sila ng 160. Ito lang may gulay board. So ano nga may pakinabang ng gulay board? Malaki, malaking malaki. Pwede kang maglagay ng ano dyan, mga bagahe, tapos di ba nga mga pinamalengke. Marami tayong pwedeng malagay dito. Kung ayaw mo maglagay ng top box, tapos may backpack ka, pwede mong ilagay dyan sa harap. Isingit mo lang ng maayos, ilagay mo lang siya ng maayos. Ang laki ng space oh. Maipapatong mo kasi siya ng maayos kasi flat siya. Yung mga Aerox, NMAX, PCX, meron din silang parang ano eh, curve dito. Kaso ano sila, putol hanggang dito sa gitna eh. Nandiyan kasi yung tangke nila eh. Tapos medyo nakakurba siya ng konti, kaya naman kung maglalagay ka ng gamit, pwede siyang mahulog, 'di ba? Mag-i-slide siya kumbaga. Dito sa ano, sa 160cc, mailalapat mo siya ng maayos kasi flat na flat kasi siya eh. Ayun oh, 'di ba? Lit ng space.
makakasingit ka. Ayun yung ano, isang pakinabang. Medyo traffic lang, no? Ayan, kapag naglagay ka ng gamit dyan, flat na flat, hindi mahulog, hindi siya mag-slide. Dito tulad sa iba, diba? Tapos may lalagay mo pa yung paa mo kabilaan. So dito sa gitna, may space ka talaga. Yun. Ito, hindi na kayang ganito space. Sobrang liit eh. So yun pa yung isang puras nya. Ayan, alam ko marami na yung ano niyan eh. Kahit sa mga lower CC na 125, 150, masasabi natin puros talaga yan. So hindi naman sa ano, kasi yung iba gusto nilang aesthetic, kuha sila Aerox. Pero para sa akin, aesthetic pa rin naman kahit may space siya dito. Hindi naman siya nakakapangit ng motor para sa akin. Pang-apat na pros sa Honda Click 160. Ito, nasa specifications din po nila ito. Yung Honda Click 160 ay naka ESAF, Enhanced Smart Frame. Nakalimutan ko eh. Lagay ko na lang dyan. Yung ano, about po yun sa framing, sa body chassis. Ang body chassis po kasi niyan, ang ibig po kasi sabihin ng body chassis ay yung pinaka framing ng ating mga motor. Lahat ng mga motor may body chassis. Yun yung pinaka nag-hold. Kumbaga sa tao, yan yung pinaka buto. Yan yung buto na humahawak ng balat natin. Ayan. Sa motor naman, yun yung skeleton niya, yung chassis. Tapos yung balat niya, yung mga fairings, di ba? Enhanced Smart siya, enhanced body chassis yung Honda Click 160. Dahil yung ibig sabihin pala nun is parang pinagaan po nila yung framing ng Honda Click 160. Ibig sabihin, nakabawas po yun sa total weight or total na timbang ng ating mga motor. Kaya naman ang epekto po nun sa speed po natin, may improvement. Hindi po mababawasan masyado yung power ng ating mga motor. Bagkus, mapapalakas pa nito yung speed nito. Lalo na kung nagta-top speed tayo, pangduluhan, iwan yung mga ibang motor dito. Kahit na yung mga kasing kategory niya, kagaya ng Aerox and Max, search nyo man sa YouTube, iwan yung mga yan kapag nagkarera yung mga yan sa 160cc category. Lalo na may mga test, maraming test, makikita nyo na kaya ng Click 160 na mag 130 all stock. Kung kung maganda yung kalsada, maganda yung kondisyon ng motor, all stock hindi pa naka power pipe, hindi pa naka CVT. Hindi ko lang sure kung 128, basta yun, mataas, kaya niya. Yun yung advantage at masasabi rin po natin na pros ng ating Honda Click 160. So yun, nakarami na tayo ng pros, no? Nakailan na ba tayo? Naka-4. So yung iba kasi parang minor na lang eh, sa charging port, ayan, proceed din yan kapag delivery rider ka. Though sa Click version 3 meron yan. Paulan na guys, silong ba tayo? Charging port, yun. Tapos idling stop, yun, alam nyo na yung mga yan, mga pros na yan. Syempre pag traffic, pwede po nating patayin yung makina or kusang mamamatay yung makina. Ayan, brake lock, ayan, yung mga minor na lang sasabihin ko. Tapos ano pa ba? All LED na rin, yun, alam naman natin yung mga bagong motor ngayon, all LED na siya. Kaya naman hindi agad napupundi, medyo malakas, tsaka tumatagal. Tapos ano pa ba? Ang dami eh. LED panel, syempre nandyan, makikita natin yung oras. Pros yan, pros kahit ikumpara natin sa ibang mga scooter. Maganda yung design niya guys, maganda ng mga Click. Malinaw mo nakikita yung odometer, yung oras. Marami kang choices dito, may trip A, trip B, pwede mo sukatin. Also, accurate din po yung pagkuha niya ng konsumo ng gas. So pros din yun. Actually marami pang pros, pero yun, yung mga una kong nabanggit, yun yung siguro magpapaantig ng papaantig ng loob nyo para kumuha ng Click 160. Sa looks po, depende na po sa sa tumitingin. Kasi yung kasabihan, the beauty in the beholder.
beauty is in the eye of the beholder. Nasa mata nyo na yan, kasi 'di ba, kayo yung makapagsabi. Kumbaga kung preference nyo talaga yung looks, wag nyo tingnan yung ano hindi nyo titignan yung mga details niya, yung mga specifications niya. Pero kung yung gusto nyo, yung prefer nyo is yung specifications, hindi nyo titignan nyo yung looks. Pero kaya naman sa looks, tawag dito, papaubaya ko na sa inyo yan, hindi ko i-judge. Pero para sa akin, ganda ng 160, maganda. Lalo na habang tumatagal tinitingnan. Nung una ayaw ko rin yung itsura ng 160, pero nung habang tumatagal, lalong gumaganda. So, ganun siya para sa akin. So next naman nating isunod yung mga cons naman, syempre after ng pros. Yung cons or yung mga parang ayaw natin or mga pangit sa Honda Click 160. Unahin na po natin sa cons yung kanyang suspension. Ito hindi ko to napanggit sa mga previous na video kasi hindi ko napansin hindi ko pa masyadong ramdam yung suspension ng Click 160. Pero habang tumatagal dahil nga palit-palit na rin po tayo ng ating mga motor, minsan gamit natin si Scarlett, minsan si Pindot, minsan Scarlett ulit, napagkumpara ko po yung natin comfort sa paggamit ng motor. Dito kay Pindot, may mga time na sumasakit yung likod ko. Tsaka nung nag long ride kami, grabe yung sakit ng likod ko nun. Ang po kasi niyan, suspension po kasi may epekto yan sa katawan natin. Sa mga hindi po nakakalam yung ginagawa ng suspension, yan po yung nag-a-absorb ng mga shock. Syempre, di naman lahat ng kalsada is patag. Kung may lubak kang dadaanan, kailangan ng motor mo ng sasalo ng impact. Diba, lubak po yan. Kailangan kanyang isabay ng maayos, or parang yung shock yung mag-a-absorb ng lubak. Tapos kapag na-transfer na siya sa'yo, syempre nakaupo ka sa motor, pag na-transfer na sa'yo, hindi na masyadong masakit. Ngayon, kung yung shock mo is medyo matagtag, ibig sabihin parang matigas. Kapag dumaan ka sa lubak, parang masakit. Pag yung shock mo, hindi siya okay, hindi maganda yung suspension. Hindi rin maganda yung rebound or yung comfort na ibibigay sa'yo ng motor. Dahil parang ikaw rin yung sasalo nung lubak na yon. Kagaya nga nasabi ko kanina, yung suspension yung sasalo ng ng mga lubak. Ngayon kung matigas yan, parang walang masyadong play, wala masyadong ginagawa, hindi niya ma-absorb yung shock at niya sa'yo, ipapasa niya sa'yo. Pero kung malambot yung suspension natin, is maganda yung play, yung yung shock, yung lubak, hindi natin masyadong mararamdaman. Susunod lang tayo sa flow. So yun kasi, kumbaga hinuhulma ng shock yung shape ng motor natin Dadaan siya sa lubak, angat ng konti yung part ng gulong, tapos yung bandang upuan hindi masyadong gagalaw. So ganun yung concept niyan. Pag ganun, syempre tayo hindi rin tayo masyadong gagalaw, kaya naman hindi natin mararamdaman yung mga lubak. Yun, sa Click 160, ramdam ko lang yung tagtag. Hindi naman siya super tagtag, no, na talagang matigas na matigas. Parang lang, typical na shock lang din. Pero kasi ako hindi ko napansin nung unang sampa ko dito, hindi ko napansin na matagtag yung suspension niya. Nung palit-palit na lang ako ng motor, hindi naman siya masyadong obvious. Pero siguro kung kukuha kayo nito, una nyong papalitan is yung kanyang suspension. So yun yung pinaka cons ko siguro dito, or pinaka parang negative side para sa Honda Click 160. Pangalawang cons naman po natin sa Click 160 po natin, to medyo obvious rin to kahit sa mga ibang rider, naririnig ko rin. Though itong motor na to hindi ko siya nakuha ng brand new Maraming nagsasabi po na mahina yung preno ng Click 160. Though nung nakuha ko nga po ito is nasa 24,000 odometer na, to be exact. At yung niya, itawag dito, napansin ko yung kanyang rotor disc is pudpud na. Though ngayon nasa 28 auto na. Pero yung rotor disc na sa stock, ginagamit ko pa rin ngayon, pero pudpud na.
pero operable pa rin naman. Pero syempre may limit po yung rotor disc. Kailangan po natin siyang palitan kapag medyo pudpud na. Dahil syempre pag naubos yan or pag sobrang nipis na po kasi ng rotor disc natin, hindi na po magpa-function ng maayos yan. Pwede nang ma-deform yan or masira, mag-crack, ganon. Yun yung napansin ko sa Click 160. Do yung mga 125, 150 ko, hindi ko pa naman pinalitan yung rotor disc, pero malakas yung preno. Siguro advice ko lang din, kung kukuha kayo ng 160, siguro after 10k odo, dun yung mararamdaman na humihina na yung preno. Kasi marami din nagsasabi, pati yung brake pad. Do yung brake pad, di ko sure kung pinalitan na siya dahil hindi ko nga alam at hindi ko pa nasilip. Pero nung binigay sa akin yung motor, may nakita akong pinaglumaang brake pad. Malamang sa malamang yun na yun, no? Pinagpalitan. Pero malay mo sa ibang motor. Yun, kung magpapalit kayo ng kung abot man sa 10k, siguro palit na agad kayo ng aftermarket na rotor disc. Hindi ko isasuggest yung stock na rotor disc dahil nga madaling mapudpod. Siguro yung na lang, aftermarket. Marami namang aftermarket na mga rotor disc. Basta yung bilhin yung rotor disc is yung sasakto sa swak dun sa caliper. Kasi pag hindi sumuwak sa caliper yan, kailangan nyo pa ng extension sa caliper. Yung caliper, yun po yung naghahawak sa brake pad. So yun, kung hindi rotor disc, brake pad. Pero maganda, 10k odo siguro, palitan nyo na yan. Yung dalawang yan, para hindi nyo maramdaman. At also, kung di kayo sanay na mahina yung preno, diba? Hindi kayo mag-aalangan palagi sa lahat ng pagkakataon. So yun lang naman yung pangalawang cons natin. So yung ibang cons natin, umuulan na. So next po na cons natin, so dahil medyo umuulan, magpapatila lang tayo ng konti. Pero mukhang tumigil na. Pero yun, pag-usapan na rin natin para nakikita nyo rin si Pindot. Yan yung Honda Click 160 natin So yung next cons po natin ay wala po siyang hazard. Wala po siyang, yung hazard po, yung parang signal light na nagsasabay po sila. So yun po yung hazard. Kung saan magsasabay po yan. Hindi po natin siya mapagsasabay dito sa stock na configuration ng ating Honda Click 160. So yan, kung makikita nyo dito sa handle natin, wala kayong makikitang switch para sa hazard. Ang nasabi kong cons yun kasi halos ng mga ng mga maxi scoot ngayon, maxi scooter, may mga hazard na Aerox, NMAX. Alam ko may mga hazard yan, PCX. Naiwan yung Click 160, wala po siyang hazard. Yung iba parang ako personally gusto ko yung may hazard. May hazard lights para sa ganon, halimbawa medyo maulan, medyo foggy, tapos may inaantay kang kasama, gigilid ka sa kalsada, alam nilang nasa emergency mode ka. Yun din kasi yung purpose nun para alam po nilang titigil pa tayo sa stoplight. Di tayo umabot sa stoplight. Magandang features po yun para kahit papano alam po ng mga nasa likod natin na may emergency tayo. Ako minsan ginagamit ko yun personally. Halimbawa, gigilid lang ako tapos mag-aantay ako ng kasama. So para makita ko ng kasama natin, mag-hazard tayo para alam niyang tayo yon. Ganun naman minsan yung ng hazard Yung iba, for emergency talaga sa mga 4 wheels, sa mga sasakyan, nag-hazard sila pag may dalang pasyente sa loob, diba? Tapos busina ng busina. Yun yung nakulangan ako para sa akin cons ng Click 160. Wala siyang hazard, Meron naman pong nabibili ng mga aftermarket na mga switch para sa hazard at para mapagsabay po natin yan, yung left and right na natin signal light. Sa Click 150 po natin, nilagyan po natin siya ng left handle switch. Ang kaso medyo naglulus na siya dahil ilang buwan na rin yun mga 5 months ko na rin natang ginagamit. Nung nababasa, domino handle switch siya. Actually nung mga first 4 months goods pa. Nung mga pang 5 buwan siguro, nung tumagal na ng konti,
nung nababasa na. Medyo nagloloko na. Do sa una maganda naman. Pero may nabibili na mas original na tatak. Abot ata ng mga 1K yung price nun. Ewan ko lang dito sa 160, pero mga ganun. May ano rin siya, handle switch din siya, pero mas maganda yung quality. So yun, may option naman tayo, pero mas maganda sana kung nasa stock configuration na meron siyang meron siyang hazard light. Pero kahit pa paano, hindi na tayo maaabala na bibili pa tayo ng aftermarket, problemahin pa natin kung saan tayo bibili or kung legit ba yung mabibili natin, mga ganung bagay. So yun yung isa pang cons sa Click 160. So sa totoo lang, yun lang naman yung mga cons ko hindi naman masyadong marami. Hindi ko na yung iba maliliit na lang, sobrang liit. Ito, halimbawa ito, kapag maalog to, kahit sa 125 150 yung handlebar, tumutunog yan yan din yung ayoko. Pero hindi ko na siya sasali sa cons, mga minor na lang yan. Pwede naman maremedyohan yan kahit papano Yung sa footboard, yung battery sa footboard, hindi ko masasabing cons yan dahil wala pa akong nababalita ang laging nasisiraan ng baterya dahil dito. Ang lang dyan, bili kayo ng footboard. Also, hindi nyo pwedeng gawing submarine yung motor nyo. Huwag nyo lang gagawing submarine na ilulublob nyo sa baha. Kung papatakan lang yan ng ulan, magkakarwash lang kayo. Yung tawag dito, lalagpas lang dyan yung tubig, dadaloy lang dyan yung tubig, hindi masisira yan kasi dalawang cover nyan unless talaga gawin mo submarine na ilulubog mo yung kalahati, dun talaga masisira yung mga battery. At also, kung lagi mong binubuksan yung cover ng battery mo at minotor wash mo siya, kaya panatiliin lang natin nakasara. Wala namang dyan, walang masira dyan hanggat di natin inaano yan. Yun, hindi na kasali sa cons yun. Medyo na lang yun, dapat alam na lang natin na bawal basain yung part na yun. Sa ECU ng Click 160, nagustuhan ko yung pesto niya. Nandito na siya sa may sa may upuan natin, dahil dun sa Click 125 yung upuan po niya, ay yung ECU po niya, nasa may bandang harap. So yun, kung sakali mang ECU niya nasa bandang harap, cons ko din yun sa Click 160. Pero cons ko na yun sa 125 150 kasi minsan nababasa yun kapag mino-motor wash, tsaka naka-expose. Pero dito sa 160, pag tinanggal mo lang yung seat compartment, dun mo lang siya makita, tsaka hindi siya agad mababasa. Nandito sa likod, sa may upuan, inuupuan natin siya, nasa ilalim pa ng compartment pala. Ayun, nandun siya banda. So far yun lang naman guys. Kung bibili kayo ng 160, palagay ko nabigay ko naman yung personal details na kailangan nyo malaman. Kung gusto nyo talaga, kung ayaw nyo yung mga pros na nabanggit natin, diba? Nasa inyo na yan. Basta in-state ko lang kung ano yung naranasan natin sa ating Honda Click 160 bilang Honda Click user since 125 pa. So yun, sana natulungan ko kayo, nabigyan ko kayo ng impormasyon. Ride safe po sa inyo palagi. Siguro tatapusin ko na po itong video natin, medyo mahaba-haba na po. The more you click, the more you know. Pros and cons ng Honda Click 160. Bye bye.